nasan ba yung pala? Mabuhay! Ang dami ko nang iniisip, dinagdagan pa ng tiyuhin kong magaling dahil may pinapahanap sa akin. Mabuhay! So kaya nandito tayo sa Hongkong at hahanapin natin yung tinatawag nila kamay ni Jackie Chan. Nasa K11. So, daming turista ngayon mga laot dahil nga this is a tourist attraction. Talagang maraming tao. It's raining! Sis! It's raining! It's raining! Run. Tumakbo na ako ng mabilis papunta sa silungan. Baka tayo ay mabasa pa ng ulan. Sayang yung sunscreen ko. Para to sa araw, hindi sa ulan. Sabi ng tiyuhin ko, hindi niya daw ako papakainin. Hanggat hindi namin nakikita yung kamay ni Mr. Jackie Chan. Pero dahil nga umuulan, naghanap muna kami ng pwedeng puntahan hanggang sa sumapit na ang gabi. At sila hindi na mapakali. Gusto nang makita yung kamay ni Jackie Chan dahil yung mga dinosaur niya nagwawala na sa kanyang tiyak. Kung kanina maraming tao, ngayon para na kaming sardinas dito. May nakita ng kamay yung tiyuhin ko. Sabi akala ko makakalamaw na ako. Nung makita ko, kamay lang pala ni Mr. Jetli. Pasensya na ho kayo at hindi kayo yung pakay ko. Sinukat ko nga yung kamay niya, hindi pala ganoon kalaki. Nandito nga rin pala yung statue ni Mr. Bruce Lee. Lahat na yata ay aking namataan. Kamay na lang ni Mr. Jackie Chan ang kulang. Nasaan ba yung kamay na yan? But teka, nasan ba yung pala? Nagbago nga yung timpla ng aking mukha. Nang mabasa ko yung nakaukit na pangalan niya. Nandito ka lang pala, kanina pa kita hinahanap. Akala ko hindi na ako makakakain ng meriendang masarap. Tapos na ang ating misyon. Kaya nakita ko na yung ganda ng view natin ngayon. Gaya ng napag-usapan, lilibre tayo ng tiyuhin kong gwapo dahil nakita ko yung kamay ni Jackie Chan. Ari yung sikat na street food dito sa Chimchachoy sa Hong Kong. At sigurado ko, masarap talaga to. Ikaw ba naman walang ilabas na kwarta, miski piso? Pero kapag ikaw ay bibili dito, dapat bibilisan mo. Dahil ayaw nila nang babagal-bagal ang kilos rito. Naniniwala sila sa kasabihang time is gold. In-order ko nga pala lobster ball, bacon roll, at yung kanilang Hong Kong bubble waffle. Sabi ng tiyuhin ko, lagyan ko naman daw ng sauce nang magkaroon ng buhay yung pagkain ko. Ang sabi pa niya, magpakabusog na daw ako nang hindi niya na ako pakainin ng hapunan. Kaya ang ginawa ko, konti lang yung in-order ko para siguradong mamaya kakain pa tayo. Hoy, laon to! Hindi ko alam kung ano yung nilagay kong sauce. Dahil bukod sa walang label, hinray ko naman tanungin, kaso nakipagtitigan lang si madam. Kaya yung lasa, masarap yung mismong lobster ball. Ang hindi masarap yung sauce. Pero hindi nadala silaan at sinubukan pa talaga yung ibang flavor. Subok lang ng subok hanggang sa mawalan tayo ng panlasa. Pumasa na sa ating panlasa. Sa wakas nga, tama na yung nakuha natin. Para siyang lasang barbecue. Yung kanina kasi, maalat na maanghang na hindi mo maintindihan. At yung huling in-order ko, yung kanilang Hong Kong egg waffle, na muntik nang mapakinabangan ng lupa. Buti na lang, alerto sila. $20 nga pala ang presyo nung bawat in-order. 143 kapag kinonvert mo sa peso. Pero ang payo ko, kapag kayo ay nasa ibang ibayo, huwag na kayong magko-convert sa peso. Kung ayaw nyong syumama ang loob ninyo. Ang gara ng waffle nila, hinawakan ko lang, naglaho parang bula. Hindi na nga nakatiis yung tiyuhin ko, tinulungan na ako. Todo paliwanag nga ako at baka akalain nag-aaksaya ako. Imbis na mapunta sa tiyan ko, semento ang nakinabang nito. Sabi ko, sensitive yung waffle, pero hindi siya naniniwala. Sabi ko, nasisira talaga agad. Hindi ko malaan kung dahil ba sa kalyo ko, kaya nababarag agad. Kaya nung mangyari din sa tiyuhin ko, confirm, normal pa tayo. Aalis na nga sana kami nang makakita kami ng aksidente. Nasagi ng kotse. Pero nung makita naming okay na siya at marami nag-aasikaso sa kanya, sumibat na kami at inaya ko yung tiyuhin ko sa Jollibee. Dahil yung kinain naming merienda, hanggang lalamunan ko lang pala. Ba't teka, nasan ba yung pala?